Isinalaysay ni Aling Teresita, 28 anyos, taga Sitio Malinaw, Quezon Province. Ako si Teresita Ramos, tubong Sitio Malinaw dito sa bundok ng Quezon. Hindi ako madalas magkwento, lalo na tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Pero ngayong matanda na ako, parang kailangan ko na ring ilabas, baka sakaling may matutunan ang mga kabataan ngayon. Nangyari ito taong 1986, bago pa man tuluyang mapasemento ang mga kalsada dito sa amin. Puro lupa't damuhan pa lang noon. Wala pang kuryente sa ilang bahagi ng sitio, kaya kapag gabi ang tangi mong ilaw ay gasera at buwan. Doon sa paanan ng bundok, may isang matandang babae na kilala sa tawag na Lola Iling. Tahimik siyang tao, walang anak, at sinasabing may kaibigan raw siyang hindi natin nakikita, mga duwende. Ako mismo, ilang beses ko siyang nakita sa likod ng kubo niya, parang may kinakausap sa lupa, habang nag-aalay ng kanin at asukal. Sabi ng mga matatanda, may utang na loob daw ang mga duwende sa kanya, dahil iniligtas niya raw ang isa sa kanila ng aksidenteng matabunan ng kahoy habang siya'y naggagamas. Pero ang hindi malilimutan ng buong sitio ay ang huling hiling ni Lola Iling. Noong kalagitnaan ng Oktubre, bigla siyang nilagnat ng mataas at hindi na halos makakain. Dinala siya ng ilang kapitbahay sa albularyo kay Mang Elias, pero kahit anong lunas, hindi siya gumagaling. Hanggang sa isang gabi, tinawag niya ako raw mismo. Ako lang daw ang makakaintindi. Pagpasok ko sa bahay niya, ramdam ko ang lamig at bigat ng paligid. Sabi niya sa akin habang halos pabulong na. Parating na sila. Kukunin na nila ako. Siyempre natakot ako. Akala ko kung sino-sino ang tinutukoy niya. Tapos na ang kasunduan ko, pero may huling pakiusap ako sa kanila. Lumapit siya sa bintana. Dahan-dahang inilapag ang isang platito ng ginataan, pulang tela at 7 hibla ng buhok niya. Wala akong makita, pero ramdam ko na may presensyang nandoon. Kinilabutan ako, parang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kinabukasan, wala na si Lola Iling. Tahimik siyang namatay sa pagkakahiga. Pero ang kakaiba, ang katawan niya ay parang ngumingiti. At sa harap ng platito, ubos ang pagkain. Malinis, parang may dumalaw talaga. Simula noon, tuwing Oktubre, may naririnig kaming tila mumunting tawa sa paligid ng bahay niya. Lalo na kapag bilog ang buwan. Hanggang ngayon, sarado pa rin ang kubo niya. Wala raw gustong tumira doon kahit libre. Marami ang hindi naniniwala, pero ako, nasaksi sa huling gabi ni Lola Iling, ay naniniwala. Hindi lahat ng nilalang ay nakikita. At minsan, ang kabutihang ginawa mo sa kanila ay binabayaran kahit sa kabilang mundo. Ako si Teresita Ramos, 61 taong gulang, at taga Sitio Malinaw dito sa paanan ng bundok Banahaw, sakop ng barangay Silangang Bukal, Dolores, Quezon. Habang buhay pa ako, gusto kong ikwento ang karanasan ko, isang kwentong hindi ko makakalimutan, at hindi rin kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang kwento ay tungkol kay Lola Iling de Castro, na nakatira noon sa bandang gilid ng gubat, malapit sa Ilog Pandanan. Ang bahay niya ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at pawid. Mula sa labas, parang simpleng bahay lang. Pero kapag lumapit ka, mararamdaman mong parang laging may nakatingin. May 3 antigong bintana, may mga tansong palamuti, at sa ilalim ng hagdan ay may isang palayok na may lamang bigas, asin, at itim na pamaypay, na ayon sa kanya ay alay sa mga bantay ng lupa. Si Lola Iling ay kilala sa buong sitio bilang hilot, pero higit pa doon, siya raw ay may kaibigang maliit. Mga duwende raw na puti ang kulay, mababait pero mapagbantay. Ilang beses na rin siyang tinanong tungkol doon pero palagi siyang umiiling lang. Tahimik na tao si Lola Iling. Pero isang gabi ng Oktubre 1986, tinawag niya ako. Ako lang daw ang gusto niyang makausap. Ang bahay niya ay walang ilaw, puro gasera. Pumasok ako. At doon ko siya nadatnan sa banig, nilalagnat at namumutla. May amoy kamangyan sa paligid, at ang mga kurtina ay parang sumasayaw kahit wala namang hangin. Sabi niya, darating na sila na kukunin na nila ako. Pero may isa pa akong pakiusap. Ipinakita niya sa akin ang isang kahoy na baul na may lamang pulang tela, ginataan, maliit na pulang kandila, at ang pinakakakaiba, isang plorera na may 7 hibla ng buhok niya. Inilabas niya ito at maingat na inilagay sa tapat ng bintana. Sabi niya, ito ang huling hiling ko. Huwag sana akong kalimutan, at sana bantayan ninyo ang sitio. Pagkatapos noon bigla siyang nanahimik. Mga 3:00 ng madaling araw, namatay siya. Pero ang katawan niya, hindi tulad ng karaniwang patay, ay tila nakangiti.
at malamig pero hindi naninigas. Si Mang Elias ang albularyo, ang nagkumpirma na wala siyang sugat, wala ring kahit anong senyales ng sakit. Parang kusang nawala ang buhay. Nang nilibing siya sa libingan sa likod ng lumang kapilya, may 3 bata ang nagsabi na may nakita raw silang malilit na nilalang. Sa tabi ng kabaong, mga kasing laki ng bote, may mahahabang tainga at puti ang damit. Akala raw nila ay mga manika. Pagkalipas ng ilang linggo, ang bahay ni Lola Iling ay sinubukang tirhan ng mag-anak na galing sa bayan. Pero sa loob ng 2 araw, umalis sila dahil daw sa mga yabag tuwing 2:00 ng madaling araw at mga mumunting tawa sa likod ng pinto. Ngayon, sarado pa rin ang bahay. Nakatayo pa rin kahit ilang bagyo na ang dumaan. Parang inaalagaan pa rin ng kung sino. Tuwing Oktubre, dinadalhan pa rin namin ng ginataan at kandila ang harap ng bahay niya bilang alaala at bilang paggalang. Hindi ko ipinipilit sa inyo na maniwala. Pero kung pupunta kayo rito sa Sitio Malinaw, itanong niyo kay Mang Berto, kay Aling Pilar, o kay Pilo na pamangkin ni Lola Iling. Lahat sila ay may kanya-kanyang bersyon. Pero iisa ang sentro, si Lola Iling, at ang kanyang mga kaibigang hindi natin nakikita. Pagkalipas ng 3 taon mula nang mamatay si Lola Iling, unti-unting nalimutan ng karamihan ang tungkol sa kanya. Pero hindi ng mga matatanda rito sa sitio. Hindi rin ng mga batang minsang naging saksi sa kakaibang presensya sa paligid ng bahay niya. Noong Pebrero 1989, may bagong lipat sa sitio. Isang guro mula sa Maynila, si Teacher Ana Rivera. Nakatanggap siya ng appointment para magturo sa maliit na paaralan sa paanan ng bundok. Dahil malapit at walang masyadong paupahan sa sitio, ang bahay ni Lola Iling ang kinuha niya. Sa totoo lang, matagal nang pinipilit ng kapitan ng barangay na may tumira roon para tuluyang mabuwal sa kapabayaan. Sa una maayos ang lahat. Si Teacher Ana ay masipag, maayos makisama at mabilis nakuha ang tiwala ng mga bata. Pero isang gabi, 2:00 ng gabi, gulat na gulat siyang tumakbo papunta sa bahay ko. Pawis na pawis at nanginginig, halos hindi makapagsalita. Nang makalma ko siya, umiiyak niyang ikinuwento. Ate Teresita, may bata sa ilalim ng kama ko, pero hindi tao. Maliit siya, parang may balbas, at puti ang kasuotan. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi ako makagalaw. Akala ko'y bunga lang ng pagod o panaginip. Pero kinabukasan, nang bumalik siya sa bahay niya para mag-impake, nakita niya sa ilalim ng kama ang platitong may laman na ginataan. Basa pa, parang bagong lagay. Nakatayo rin sa isang sulok. Ang plorera na dati ay nasa baul ni Lola. Iling, may lamang bagong hibla ng buhok. Hindi kanya. Doon ako nanindig ang balahibo. Tinawag namin si Mang Elias, na noon ay 82 anyos na. Pumasok siya sa bahay at agad siyang lumuhod sa harap ng bintana. Sabi niya, hindi sila umaalis. Tapat pa rin sila kay Iling, pero baka may bago silang bantay ngayon. Hindi na bumalik si Teacher Ana. Mula noon, walang sino mang sumubok muling tumira sa bahay. Noong 1993, nagkaroon ng sunod-sunod na pagkawala ng manok, mga alagang aso, at maging isang batang kambing. Ang nakakakilabot, lagi itong nangyayari tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Sabi ng mga taga-sitio, naririnig nilang may mga yabag sa bubong. Minsan, may nakikitang aninong tumatalon mula bubong ng bahay ni Lola Iling, papunta sa puno ng balet. Minsan, tinanong ko si Mang Elias kung anong klaseng nilang beralam ang mas kaibigan ni Lola Iling. Ang sabi niya, lang mga duwende ay hindi laging mabait. Hindi sila masama, pero mahigpit silang tumutupad sa kasunduan. Kapag sinira mo o pinabayaan mo ang pakikipag-ugnayan sa kanila, may kapalit. Kaya kahit ngayon, kahit matanda na ako at halos wala nang kasabay sa buhay, tuwing Oktubre at Pebrero, nagdadala pa rin ako ng ginataan sa harap ng bahay ni Lola Iling, hindi bilang takot, kundi bilang pag-alala sa isang babaeng hindi lang nakipagkaibigan sa mga nilalang sa ilalim ng lupa, kundi piniling maglingkod sa kanila hanggang sa huli. Kung pupunta kayo sa Sitio Malinaw ngayon, ang bahay ni Lola Iling ay nakatayo pa rin. Luma, sira-sira, pero hindi natutumba. Wala ni isang mang bahay sa paligid ang lumalapit dito. Pero tanungin niyo ang matatandang sina Aling Pilar o si Pilo, hindi sila tatawa sa kwento ko. Ang sagot nila, nasa kanya pa rin ang bantay hanggang ngayon. Ako si Pilo, 51 taong gulang, at ako ang natitirang kamag-anak ni Lola Iling. Noong namatay siya, 17 pa lang ako. Ngayon lang ako magsasalita tungkol sa totoo kong nalaman. Hindi lang sa respeto sa kanya, kundi para mabigyang babala ang mga susunod na henerasyon sa Sitio Malinaw. Taong 1998,
Halos 12 taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Lola. Sa panahong iyon, lumuwas ako ng Maynila at doon na nanirahan. Pero isang gabi, may panaginip akong paulit-ulit nasa loob. Daw ako ng bahay ni Lola. Naroon pa rin ang mga lumang kasangkapan, pero kakaiba ang itsura ng bahay. Maaliwalas, bagong linis, at may mga alay na pagkain sa mesa. Sa isang sulok may matandang babae, nakatalikod at nakaupo. Bigla siyang lumingon. Si Lola Iling. Ngumiti siya at bulong niya, "Bumalik ka, Pilo. May iniwan ako para sa'yo." Pagkagising ko, tila hindi ito basta panaginip. Parang totoo. Kaya pagkatapos ng isang linggo, nagdesisyon akong bumalik sa Sitio Malinaw. Sa pagdating ko, walang masyadong nagbago. Maliban sa bahay ni Lola, nakakatindig balahibo. Wala nang pinto, ang bubong may butas na pero ang paligid malinis. Parang may nagwawalis pa rin araw-araw. Sa pagpasok ko, naamoy ko agad ang pamilyar na halimuyak ng kamangyan. Doon sa sulok kung saan dati nakalagay ang baul, may bagong latag na banig. Sa ibabaw nun ay may kahoy na kahon hindi ko pa nakita noon. Nang buksan ko, may nakasulat sa isang papel na mukhang lumana, "Bilo, ikaw ang tagapagmana ng aking ugnayan. Kung tatanggapin mo, ikaw ang bagong tagapangalaga ng bahay na ito." Pagkabasa ko, biglang may narinig akong kaluskos sa kisame. Parang mumunting yabag. Sumilip ako, at doon ko nakita ang hindi ko inaasahang muli. Isang maliit na nilalang, maputi, may balbas, nakatingin sa akin. Hindi siya umalis. Hindi rin ako nakagalaw. Mula noong araw na yon, ako na ang nanatili sa bahay ni Lola. Sa mga unang buwan, tahimik lang. Pero tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may ritual akong sinusunod, ginataan, pulang tela, kandila, at panalangin sa sulok. Minsan tinanong ko sila, "Ano ba ang kailangan ninyo sa akin?" At sa panaginip narinig ko ang sagot, "Bantayan mo ang lagusan. May paparating na hindi dapat makapasok." Hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang ibig sabihin noon. Pero simula nung tumira ulit ako sa bahay, nagsimula ring dumami ang kakaibang pangyayari sa sitio. Mga batang biglang nagkakasakit ng walang dahilan. Alagang hayop na nawawala at isang beses, may batang nawala sa gubat at nang matagpuan. Walang malay at may mumunting marka ng daliri sa braso. Ang bahay ni Lola ay hindi lang basta lumang tahanan. Isa itong lagusan at ako na ngayon ang bantay. Simula nang bumalik ako sa bahay ni Lola Iling, ramdam ko ang unti-unting pagbabalik ng dating presensya, yung malaalinsangan pero malamig sa batok, yung pakiramdam na may laging nakamasid sa paligid kahit nag-iisa ka. Pero nung gabi, ng Marso 31, 1999, isang eksaktong buwan, bago ang tinatawag, kung matatanda na mo, boss na. Puno ng lagusan. May nangyaring hindi ko inaasahan. 2:00 ng gabi, nakaupo ako sa may silong ng bahay, may kandilang nakasindi. May ginataan sa platitong yari sa bao, ang alay. Maya-maya umihip ang malamig na hangin mula sa gubat. May narinig akong kaluskos mula sa likod ng bahay. Paglabas ko may batang babae, mga 6 na taong gulang, nakasuot ng puting duster, nakatayo sa may puno ng mangga. "Kuya Pilo," bulong niya. "Hinahanap ka raw nila." Nanigas ako. Hindi ko kilala ang batang yon. Nang lumapit ako, bigla siyang tumakbo, papasok sa kagubatan. Dahil sa takot at pagkagulat, hindi ko siya nasundan. Kinabukasan, kinumpirma kong walang batang ganon ang edad sa sitio. Lalong tumibay ang kutob ko. May bumukas na. Sa sumunod na gabi, pinuntahan ko si Gyamang Elias ang matandang albularyo, halos 90 anyos na noon, pero matalas pa rin ang pandinig. Nang marinig niya ang kwento ko, agad niya akong dinala sa dating kuweba sa ilalim ng gulod. Isang lugar na matagal nang kinatatakutan. Dati raw, dito isinasagawa ang pag-aalay sa tagapagbantay ng lagusan. Hindi lang basta duwende ang nasa bahay ng tiyahin mo, Pilo, anya. Ang bahay ay itinayo sa mismong bantayan ng lagusan, so isang puwang sa pagitan ng mundo natin at ng mundo nila. Hindi lahat ng duwende ay mabait, at hindi lahat ay dapat manatili sa mundo natin. Kinabukasan, nagimbal ang buong sitio. Nakita si Tutoy Lito, 8 taong gulang, anak ng karpintero, nakatayo sa gitna ng kalsada tulala. Nang lapitan ng ina, hindi siya kumikibo. Dinala siya sa health center. Walang sakit, pero hindi gumagalaw, hindi umiimik, parang wala sa sarili. May marka siya sa batok, maliit na animoy mga buwawa 3 bilog, parang sunog pero hindi masakit. At sa gabi, napapansin ng kanyang ina. Nangungusap siya habang tulog, nakangiti at sinasabi ang pangalang, Iling Bante, Lagusan. Dun ko naisip may hindi ako natupad. May hiling si Lola Iling na
Huwag kalimutang bantayan ang sityo. Ang mga alay ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanila. At ngayong unti-unti nang nakakalaya, ang mga hindi dapat makalabas sa kanilang mundo, ako lang ang may alam kung paano sila ibalik. Pero hindi ako nag-iisa. Isang hapon, may dumating na bisita mula sa Liliw. Laguna, isang babae na nakasuot ng itim, may dalang lumang kasulatan at isang kahoy na baston na may ukit na mga simbolo. Ako si Aling Mercedes. Apo ako ng dating bantay ng Lagusan sa kabilang panig ng Banahaw. Pinatawag ako. Wala akong maalalang tumawag sa kanya. Pero may dala siyang liham at lagda ni Lola Iling. Hindi ko kilala si Aling Mercedes. Pero sa unang titig pa lang sa kanya, ramdam ko agad na hindi siya ordinaryong matanda. Matikas siyang lumakad, tahimik magsalita. Pero kapag nagsalita siya, parang hindi mo pwedeng balewalain. Dala-dala niya ang isang lumang sobre, kulay kayumanggi. May silyong tila ukit ng dahon ng balete at 3 bilog. Nang binuksan niya iyon, inilabas niya ang liham. Pilo, kung nababasa mo ito, nangangahulugang bumalik na ang gising. Huwag mong hayaang magising ang nakabaon. Bantayan mo ang batong may ukit. Darating ang panahon na kailangan mong pumili. Ikaw ba'y magiging bantay o magiging daan? Ang sulat ay may lagda. Iling R. de Castro, 1983. Hindi ko alam kung paano ito napunta kay Aling Mercedes. Pero hindi ko na rin inusisa. Ang mas mahalaga, alam niya ang tungkol sa Lagusan. Ang mga Lagusan, sabi ni Aling Mercedes, ay hindi lang basta puwang ng mga engkanto. Isa itong hangganan ng nakaraan at ng hinaharap. Dito din dumadaan ang mga nilalang na hindi kabilang sa mundo natin. Lumipas ang ilang araw. Pinuntahan namin ang sinasabi sa liham. Ang batong may ukit. Isa itong makalumang bato, halos singlaki ng isang mesa. Nakabaon sa lupa sa likod mismo ng bahay ni Lola Iling. Noon ay wala kaming pakialam dito. Akala ng lahat simpleng bato lang. Pero nung linisin ni Aling Mercedes ang paligid, lumitaw ang mga ukit parang sinaunang baybayin, ngunit hindi ko mabasa. Parang lihim na wika. Dito nakabaon ang hindi dapat magising, bulong niya. Kung magising ito, hindi lang sityo ang apektado. Pati buong pook sa panan ng Banahaw. Gabi ng Abril 30, kasabay ng panahon ng pagbubukas ng Lagusan, may ritual na isinagawa si Aling Mercedes. Tinuruan niya ako kung paano ipunin ang 4 na sangkap ng pagsasara. Ginataan na may gata ng niyog na piniga sa 3:00 ng hapon. Buhok ng itim na pusa. Abuhing alikabok mula sa lumang altar ni Lola Iling at piraso ng pulang tela na isinabit sa puno ng balete sa loob ng 7 gabi iyo. Habang ginagawa ang ritual, nagsimula ng lumakas ang hangin. Pumula ang langit. At sa ilalim ng batong may ukit, nagkaroon ng mahinang pagyanig. Mula sa bitak ng lupa, may amoy na lumabas, parang bulok na ugat na basa sa ulan. Maya-maya, nakita ko ang batang babae ulit, yung nakita kong tumayo sa may puno ng mangga. Pero ngayon, hindi siya bata. Nasa tamang edad, maputla ang balat, at ang mga mata niya, itim na itim, walang puti. Nakatitig lang siya sa amin. Pilo, bulong niya. Huli ka na. Bago pa ako makapagsalita, tinabig ako ni Aling Mercedes at itinapon ang pinaghalong sangkap sa bitak ng bato. Isang puting liwanag ang lumabas at agad nawala ang anino ng babae. Nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, umaga na. Tahimik ang paligid. Wala na si Aling Mercedes. Ang batong may ukit pitak-pitak na. At sa ibabaw nito, isang sulat, hindi pa tapos. Babalik ako sa oras na buksan ang pangalawang Lagusan. Pagpatuloy mo ang pagbabantay. Dahil sa susunod, hindi na sila dadaan sa panaginip. Pagkatapos ng insidente sa batong may ukit, sinubukan kong bumalik sa normal na pamumuhay. Pero hindi na ako kailanman naging tulad ng dati. Ang mga gabi sa sitio malinaw ay nanatiling malamig. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa presensyang hindi ko maipaliwanag. Dumaan ang 2 buwan. Iniwasan ako ng ilan sa mga kapitbahay. Ang iba'y lumipat na ng tirahan. Dala ang mga alingasngas na ako raw ay nanggigising ng mga nilalang na dapat ay tulog. Pero may iilan na lumalapit pa rin palihim, humihingi ng tulong, sapagkat sila na mismo ang nakakakita. Isa na rito si Mang Robert, 62 anyos, dating kagawad ng barangay. Isang gabi, bumisita siya sa bahay. Bit-bit ang isang nakabalot na larawan, isang lumang retrato ng grupo ng mga matatandang babae. Kuha noong 1961, isa roon si Lola Iling, at sa kanan niya si Aling Mercedes. Pero may isa pang babae sa hulihan, may suot na itim, nakatakip ang kalahati ng mukha sa belo. Wala siyang pangalan. Yan ang sinasabi ng nanay ko noon, ani Mang Robert, na may 3 bantayaw ng Banahaw. Isa sa Dolores, isa sa Liliw at isa raw,
hindi tao. Muling bumalik sa akin ang sinabi ni Aling Mercedes, may pangalawang lagusan, at doon ko naalala ang isang matandang alamat sa Dolores. Siyang na yun ng mahabang abo, hindi na ito makikita sa mapa ngayon. Sabi ng matatanda, naglaho raw ito pagkatapos ng isang sunog noong dekada, 40, pero may iilan na nagsasabing hindi. Ito nasunog, kundi ang kinuha pabalik ko. Ayon sa isang tala mula sa simbahan na nakuha ni Aling Mercedes bago siya muling nawala, ang mahabang abo ay itinayo sa ibabaw ng sa ikalawang lagusan. At may isang nilalang na ginawang bantay noon pa mang panahon ng mga Kastila. Siya raw ay dating babae, isang albularyang itinakwil at isinumpa ng mga prayle, nakalaunay tinanggap ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Ang tawag sa kanya, Alingkura. Sabi sa alamat, kaya raw siya tinakpan ng belo, sapagkat kung makita mo ang mukha niya, makikita mo ang sarili mong bangkay. Dito ako nakumbinsing hanapin ang pinagmulan ng alamat, at sa room siya may isang lumang surat simbahan, na natagpuan ni Aling Mercedes. Bago siya tuluyang nawala, nakita skisser mo isang pamphlet. Simeon de la Vega, tagapagtala ng mga engkanto, 1929. Pumunta ako sa apo ni Simeon, si Tito Ernesto. Si Pustafranios naninirahan na ngayon sa Lukban. Ayon sa kanya, may iniwang diary si Simeon, at ito'y nakaimbak pa rin sa lumang baul sa ilalim ng altar ng kanilang lumang bahay. Nang buksan namin, nakapaloob sa diary ang mga salitang, ang pangalawang lagusan ay hindi binabantayan ng tao. Ito ay binabantayan ng sarili nitong galit. Kung ito'y magising, ang langit ay itim, ang tubig ay aalsa, at ang mga punong matagal ng patay ay muling mag-uugat. At sa huling pahina, may ginuhit na mapa. May bilog, may bundok, at may nakasulat sa ibaba. Huwag mong hanapin ang mahabang abo. Kapag nakita mo ito, ibig sabihin, nahanap ka na rin nila. Nang dumating ang araw na iyon, dala ko ang lumang mapa mula sa diary ni Simeon de la Vega. Hindi ito katulad ng modernong mapa, walang street name, walang scale, pero malinaw ang guhit ng isang landas. Napapunta sa isang bilog na tinatawag na abo. Alas 5 pa lang ng umaga, umalis na ako. Isang gabing walang tulog. Bumagtas ako mula Dolores papuntang Tayabas, tapos ay paakyat sa mga gilid ng bundok Banahaw, kung saan makikita ang mga abandonadong daan. Wala na sa mga bagong mapa ang lugar na tinutukoy sa diary, pero ang matanda sa Lukban, si Tito Ernesto, ay nagbigay sa akin ng clue. Hanapin mo ang puno ng nara na may dalawang katawan pero iisang ugat. Iyon ang pintuan papasok sa nakalimutang na yon. At totoo nga, bandang alas 11 ng umaga, nakita ko ang punong nara, dalawa ang katawan pero magkadikit sa ugat parang kambal. Sa likod nito may daang halos tinabunan na ng mga damo. Sinundan ko iyon ng halos 1 oras, at nang biglang humina ang signal ng cellphone ko, alam kong papalapit na ako. At doon ko nakita ang mahabang abo, isang bayang lubog sa katahimikan. Wala nang mga tao, pero ang mga bahay, buo pa, luma, yari sa kahoy at bato. Ang simbaan may bitak pero nakatayo. Ang mga bintana ng bahay tila may matang nakasilip kahit walang tao. At sa gitna ng bayan may balon, tuyo, pero malamig ang hangin na galing doon. Wala sa plano kong tumigil, pero parang may humihila sa akin. Lumapit ako sa isa sa mga bahay. Bukas ang pinto. May mga larawan sa dingding, mga lumang retrato ng pamilyang nakasuot ng kasuotang parang noong 1940s. Pero ang ikinagulat ko, nandoon si Lola Iling. Mas bata siya, nasa hulihan. At sa tabi niya, ang babaeng may belo, si Alingkura, may sulat na nakasabit sa pintuan. Luma na, tinadtad ng agiw at alikabok. Ngunit nabasa ko pa rin ang nakasulat. Sa mga taong kumalis ay nakalimot. Ang mga naiwan kami ay naging anino. At ang pangako ay hindi pa rin natutupad. Hindi kami nawala. Hindi kami patay. Naghihintay kami sa pagbabalik ng huling bantay. Lumingon ako. At para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa bawat bintana ng bahay, may nakasilipan sa mata. Mga aninong nakatayo. Hindi sila gumagalaw, pero alam kong nakatingin sila sa akin. Agad akong tumakbo. Hindi ko na inisip kung anong direksyon. Basta't makalayo! Bawat hakbang parang humihigop ang lupa. Mabigat ang hangin. At sa dulo ng landas, bago ako nakalabas, may narinig akong tinig mula sa likuran. Pilo, huwag kang magpanggap na hindi ka kabilang. Isa ka sa amin. Pagkarating ko sa Sitio Malinao, gabi na. Pinagpawisan ako ng malamig. Binuksan ko ang flashlight at cellphone. Pareho, hindi gumagana. Pagdating sa bahay, may nakasabit na pulang telang punit sa pinto. At sa ilalim nito, isang bagong liham na tila isinulat sa lumang papel. Malapit na ang ika-9 na gabi.
Maghanda ka, Pilo. Sa susunod, hindi mo na sila makikita mula sa labas. Pupunta sila mismo sa loob. Mula noong araw na bumalik ako mula sa mahabang abo, hindi na naging tahimik ang mga gabi ko. Tuwing 10:00 ng gabi, eksaktong oras ng pagdilim ng buwan, may mga yapak akong naririnig sa paligid ng bahay. Hindi ito ordinaryong tunog ng tao. Hindi pantay ang lakad, parang may nilalang na pilit isinusuksok ang sarili niya sa anyong hindi kanya. 7 gabi na ngayon. Ayon sa lumang paniniwala ni Lola Iling, kapag may bumisita sa iyo ng 9 na sunod-sunod na gabi sa parehong oras, ibig sabihin hindi ito basta engkanto, kaluluwang naglalakad, na may hinihingi. Pumasok sa bahay si Mang Turo, ang isa sa mga matatanda sa sitio. Tahimik siyang umupo sa papag at tinanong ako, Pilo, tuwing anong gabi mo sila unang nakita? 10 araw na ang nakaraan. Pero nung 2nd gabi, may anino na akong nakita sa may bintana ng silid ni Lola. Napailing si Mang Turo, yon na yon. Kung hindi mo sila kaanak, ibig sabihin, may dugo ka ng bantay. Sa pamilya niyong De Castro lang nakatali ang lumang kasunduan sa mga taga-abo. At doon ko nalaman ang hindi ko inaasahang katotohanan. Si Lola Iling ay isa sa mga huling tagapamagitan, ang mga taong ipinanganak para panatilihin ang balanse sa pagitan ng mundo natin at ng tinatawag nilang dilim na diwata. Iyon pala ang dahilan kung bakit tila palaging may ginagawang alay o dasal ang matanda tuwing sasapit ang Mayo. Sabi ni Mang Turo, may isa pang huling pagsubok. Sa 9 na gabi, darating sila ng sabay-sabay. At kapag binuksan mo ang pinto, ibig sabihin tinanggap mo ang papel mo bilang bantay. Pero kapag hindi mo sila hinarap, may ibang babantay para sa'yo. Ang kadalasan hindi ito tao. Chill. Mayo 9, 10:00 ng gabi. Tahimik. Ang aso sa labas, hindi tumatahol. Nakasilip ako sa bintana. At sa harap ng bahay, may 9 na aninong nakatayo, pawang nakayuko. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Parang mga estatwa. Nagdesisyon akong harapin sila. Bumukas ang pinto. Lumapit ang isa sa kanila, ang may belo. Si Aling Kura. Pero ngayon, wala na ang belo. At totoo ang sabi ng alamat. Nakita ko ang sarili kong bangkay. Nakahiga ako sa papag, maputla, malamig, parang nahulog sa malalim na panaginip. Pilo, aniya. Hindi ka papatay. Pero kung hindi mo bubuksan ang panghuling lagusan, hindi lang ikaw ang mawawala, kundi lahat ng may dugong De Castro. Binigyan niya ako ng maliit na kahon. Sa loob nito ay may boring susi, luma, gawa sa bato. Sa tagiliran nito may ukit na letra, De Castro. 3 araw ko lang tiningnan ang susi. Hindi ko siya hinawakan. Pakiramdam ko habang hawak ko ito, hindi ako nag-iisa sa loob ng bahay. Parang may mata sa sulok, sa kisame, o sa ilalim ng papag na hindi nakikita ng ordinaryong paningin. Hanggang sa tumawag ang isang hindi ko inaasahang kamag-anak mula sa Laguna, si Ate Lilibeth, anak ng kapatid ng Lola Iling na matagal nang nanahimik sa Kalawan. Pilo, aniya sa telepono, may iniwan sa akin si Lola noon bago siya pumanaw. Nakalagay sa sobre, ikaw raw ang huling dapat makabasa. Kinabukasan, bumiyahe ako papunta sa kanila. Doon niya inabot sa akin ang sulat. Luma ang papel, halos kupas. Pero kabisado ko ang sulat kamay ni Lola. Sumpilo, kung nababasa mo ito, ibig sabihin gising na sila. Ang susi ay hindi gamit. Isa itong panata. At ikaw na ang huling panata ng ating lahi. Tamo kung bubuksan mo ang lagusan, kailangan mong isara rin ito sa 3 gabi o tuluyan kang makukuha ng dilim. Ang susi ay kailangang ibalik sa pinanggalingan bago mag-11 araw. Sa gitna ng mahabang abo, may isa pang balon. Hindi tubig ang laman niyon, kundi pinto ang hinukay ng taksil. Doon mo ibalik ang susi. Kinabukasan, binalikan ko ang mahabang abo. Sa pagkakataong ito, may dala akong kandila, asin, at bulong mula sa isang matandang albularyo sa Dolores. Sabi niya, kung papasok ka roon, huwag kang magsalita. Kahit anong makita mo, kapag may tumawag sa pangalan mo, huwag kang lilingon. At nang makarating ako muli sa gitna ng nayon, naroon pa rin ang mga bahay. Pero na ngayon, may apoy na sa ilang bintana. Hindi nasusunog, pero may ilaw. At sa gitna ng plaza, naroon ang balon, hindi ang tuyo. Isa pa, mas luma, mas malalim. Dahan-dahan akong lumapit. Ramdam ko ang lamig kahit tirik ang araw. Nang marating ko ang bungad, inihulog ko ang susi. Pero bago pa ito tuluyang mawala sa kailaliman, may kamay na sumalom rito. Puti, payat, parang papel. Sumulpot mula sa loob ng balon at hinawakan ang gilid. Saka lumitaw ang kalahating katawan. Mata lang ang mayroon siya. Wala siyang bibig. Wala siyang ilong. Pero narinig ko ang tinig niya.
Sa loob ng isip ko, hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang panata. May isa ka pang utang. Ang pangalan ng ninunong nagtaksil. Chill. Pag-uwi ko, halos hindi ako makagalaw sa kaba. Ano ang ibig sabihin ng hiningi niyang pangalan? Sino ang nagtaksil? Kinabukasan, pinuntahan ko ang lumang tala ng pamilya namin. And doon sa isang linyang hindi masyadong binabanggit na basa ko, Leoncio de Castro, nawawala mula 1938, itinuturing na patay. Huling namataan sa mahabang abo, itnakwil ng pamayanan sa di inaasahang paglapastangan sa alituntunin ng mga bantay. Si Leoncio, lolo ng tatay ko, at saka ko naintindihan, ang susi, ang lagusan, at ang sumpa, hindi ito laban ng mga engkanto lang. Ito ay karasalan ng minana. At ngayon, ako ang tagapagbayad. Kinabukasan bumalik ako sa bahay ni Lola Iling. Sa ilalim ng kanyang baul, natagpuan ko ang lumang aklat na may pamagat na ang kasaysayan ng mga bantay ng abo. Sa loob nito, may sulat na tiniklop ng makailang beses. Nakadikit pa sa gilid ng pahina gamit ang alkitran. Pinunit ko ito at nabasa ang lumang liham. Ito ang huling sulat ni Leoncio de Castro. Sorry, kung may magbasa nito, ikaw ang huling magtatama. Nagkamali ako. Nagbukas ako ng lagusan hindi para sa kabutihan, kundi para sa sarili kong kagustuhan. Isinuko ko ang pangako ng aming lahi kapalit ng buhay ng anak ko. Pumayag akong pumasok ang dilim, basta ibalik lang siya sa akin. Binalaan na ako ng aling kura. Sinabihan akong walang alokang walang kapalit. Pero pinilit ko pa rin. Kaya tuluyan nilang nilamon ng mahabang abo. Hindi nasunog ang bayan, inangkin ito ng anino. At kung ikaw ang babalik, isara mo na ang pintuan. Gamitin mo ang susi. Pero tandaan mo, bago mo maisara, kailangang isauli mo ang utang. Isigaw mo ang pangalan ko. Huwag mo akong iligtas. Ialay mo ang pangalan ko bilang kabayaran. Pagkabasa ko nito, tumindig ang balahibo ko. Kasi ngayon malinaw na, hindi sapat na ihulog ang susi. Kailangang isauli ang kasalanan ng dugo. Chill. Mayo 11, alas 10 ng gabi. Muling bumalik ako sa mahabang abo, dala ang liham. Dala ang asin, kandila, at ang kasaysayan ng pagkakamali ng pamilya namin. Nang marating ko ang lumang balon, tinirik ko ang 4 na kandila sa paligid nito. Inilatag ko ang asin pabilog. At sa loob ng bilog na yon, tumayo ako. Tulad ng dati, lumabas muli ang kamay mula sa balon. Tumingin sa akin ang nilalang na animoy gawa sa usok at anino. At buong lakas kong sinabi, ako si Pilo de Castro, apo ni Leoncio. At ngayon, ibinabalik ko ang kanyang kasalanan. Siya ang nagtaksil. Siya ang nagbukas. Hindi ako ang may utang. Siya. Pumugso ang hangin. Pumatay sa lahat ng kandila. At isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Tinanggap. Pagkatapos nun, nagkaroon ng katahimikan. Walang ingay. Wala na ring anino. Ang svalon ay nagsimulang sa magsara ng kusa. Parang tinatabunan ng lupa ang sarili nito. Sa halaning sa pagkakataon ba narinig ko ang boses ni Aling Kura. Hindi na mula sa isip, kundi mula sa mismong hangin. Ang huling utang ay nabayaran. Ngunit tandaan mong Pilo, hindi lahat ng multo ay kaluluwa. May iba, alaala lang na hindi marunong lumisan. Chill. Pagbalik ko sa sitio Malinaw, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming gabi, nakatulog ako ng mahimbing. Walang anino sa bintana. Walang yapak. Walang malamig na hangin. Pero kinabukasan sa ilalim ng pinto ng aking kwarto, may isa pang sulat. Amo sa ibabaw nito, isang maliit na pulang dahon, tuyong-tuyo. At ang nakasulat, ang hiling ay hindi pa tapos. Isang duwende ang hindi pa nagbabayad. Kinabukasan bumalik ako sa bahay ni Lola Iling. Sa ilalim ng kanyang baul, natagpuan ko ang lumang aklat na may pamagat na ang kasaysayan ng mga bantay ng abo. Sa loob nito, may sulat na tiniklop ng makailang beses. Nakadikit pa sa gilid ng pahina gamit ang alkitran. Pinunit ko ito at nabasa ang lumang liham. Ito ang huling sulat ni Leoncio de Castro. Sorry, kung may magbasa nito, ikaw ang huling magtatama. Nagkamali ako. Nagbukas ako ng lagusan hindi para sa kabutihan, kundi para sa sarili kong kagustuhan. Isinuko ko ang pangako ng aming lahi kapalit ng buhay ng anak ko. Pumayag akong pumasok ang dilim, basta ibalik lang siya sa akin. Binalaan na ako ng aling kura. Sinabihan akong walang alokang walang kapalit. Pero pinilit ko pa rin. Kaya tuluyan nilang nilamon ng mahabang abo. Hindi nasunog ang bayan, inangkin ito ng anino. At kung ikaw ang babalik, isara mo na ang pintuan. Gamitin mo ang susi. Pero tandaan mo, bago mo maisara, kailangang isauli mo ang utang.
Isigaw mo ang pangalan ko. Huwag mo akong iligtas. Ialay mo ang pangalan ko bilang kabayaran. Pagkabasa ko nito, tumindig ang balahibo ko. Kasi ngayon malinaw na, hindi sapat na ihulog ang susi. Kailangang isauli ang kasalanan ng dugo. 2. Mayo 11, alas 10 ng gabi. Muling bumalik ako sa mahabang abo, dala ang liham. Dala ang asin, kandila, at ang kasaysayan ng pagkakamali ng pamilya namin. Nang marating ko ang lumang balon, tinirik ko ang 4 na kandila sa paligid nito. Inilatag ko ang asin pabilog. At sa loob ng bilog na yon tumayo ako. Tulad ng dati, lumabas muli ang kamay mula sa balon. Tumingin sa akin ang nilalang na animoy gawa sa usok at anino. At buong lakas kong sinabi, "Ako si Pilo de Castro, apo ni Leoncio. At ngayon, ibinabalik ko ang kanyang kasalanan. Siya ang nagtaksil. Siya ang nagbukas. Hindi ako ang may utang. Siya." Pumugso ang hangin. Pumatay sa lahat ng kandila. At isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Tinanggap. Pagkatapos nun, nagkaroon ng katahimikan. Walang ingay. Wala na ring anino. Ang balon ay nagsimulang sa magsara ng kusa. Parang tinatabunan ng lupa ang sarili nito. Sa halaning sa pagkakataon ba narinig ko ang boses ni Aling Cora. Hindi na mula sa isip, kundi mula sa mismong hangin. Ang huling utang ay nabayaran. Ngunit tandaan mong Pilo, hindi lahat ng multo ay kaluluwa. May iba, alaala lang na hindi marunong lumisan. 2. Pagbalik ko sa Sitio Malinaw, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming gabi, nakatulog ako ng mahimbing. Walang anino sa bintana. Walang yapak. Walang malamig na hangin. Pero kinabukasan sa ilalim ng pinto ng aking kwarto, may isa pang sulat. Amo sa ibabaw nito, isang maliit na pulang dahon, tuyong-tuyo. At ang nakasulat, ang hiling ay hindi pa tapos. Isang duwende ang hindi pa nagbabayad. May isa pang papel na isiniksik sa loob ng sulat na natagpuan ko sa ilalim ng pinto. Luma, amoy alikabok, pero may kakaibang tanda. Isang marka ng palad na maliit, parang kamay ng bata pero may 6 na daliri. Sa likod nito, may sulat na tila hindi gawa ng tao. Kung gusto mong matapos ang panata, kilalanin mo muna kung sino ang nag-ugat. Bumalik ka sa lumaang balete. Sa ilalim nito may kwento. 2. Mayo 2, tanghaling tapat. Pumunta ako sa lumaang baletim sa labas ng Sitio Malinaw. Ayon sa matatanda, ito raw ang unang puno, ang pinakapundasyon ng dating bayan ng mahabang abo bago papumasok ang mga Kastila. Sa ilalim nito, may isa pang butas, parang yung dating binanggit ni Mang Turo. Pintuan papasok sa mga alaala ng lupa. Habang nakatayo ako roon, dahan-dahang lumamig ang paligid. Sa pagitan ng hangin at ugat, nakita ko ang isang kwento. Hindi pa naginip. Para akong nakasilip sa ibang panahon. 2. Mormon flashback, mahabang abo, taong 1784. Ang buong nayon noon ay payapa. Ang mga tao'y kaagapay pa ng kalikasan. Walang motorsiklo. Walang kuryente, tanging apoy at dasal. Sa gitna ng kagubatan, naninirahan ang mga duwende ng lahi ni Kalun. Hindi sila itim, hindi rin puti. Kulay abuhin ang balat nila, parang abo ng insenso. Si Kalun na ang pinakamatanda sa kanila ay tagapangalaga ng isang mahiwagang binhi, isang mutyang ibinigay daw ng kalangitan, kapalit ng kapayapaan sa lugar. Ngunit isang gabi, isang batang lalaki na nangangalang, Leoncio naman siyang bata pang ninunuko, ay nakita si Kalun habang nagsasagawa ng ritual. Sa kagustuhang makuha ang mutya, ninakaw ni Leoncio ang binhi. Hindi niya alam ang mutyang iyon ay ang panata ng katahimikan. Kapag tinanggal sa pwesto, nagigising ang dilim. Isang nilalang sa ilalim ng balon ng lupa. Nagalit si Kalun. Isang hiling lang ang pwede sa bawat mutya, sabi niya. Ibinigay mo ito para sa sarili mo. Hindi para sa bayan. Dahil sa paglabag na iyon, pinarusahan ng kanilang lahi ang sarili nilang pinuno. Si Kalun ay hindi na bumalik sa kanyang mundo. Nanatili siya sa ibabaw ng lupa bilang tagabantay ng nawawalang panata. At simula noon, naglakad siya sa pagitan ng anino at liwanag. Naghahanap ng makakabawi ng mutya. 2. Bumalik ang ulirat ko sa kasalukuyan. Nakatayo pa rin ako sa harap ng balete. Doon ko naintindihan. Ang duwendeng may utang ay si Kalun hindi bilang salarin, kundi bilang tagapasan ng kasalanan ng tao. At ang huling sulat na iniwan niya sa paanan ng balete, sa ilalim ng lumang bato, ay nakasulat sa masinsing sulat duwende. Hindi ako nagtaksil. Pinili kong tanggapin ang kaparusahan. Pero kung totoo ang lahi mong nais magsara ng lagusan,
Kailangang ibalik ang mutya. Itinago ito sa simbahan ng Kalbaryo, sa paanan ng krus, sa ilalim ng puting altar. 3:00 ng hapon nang marating ko ang Olumang. Simbahan ng Kalbaryo, isang sira-sirang estruktura, na ngayon ay tinubuan na ng damot-lumot. Ayon sa mga matatanda, iniwasan na ito mula noong taong 1960 dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng 3 pare na nagtangkang magsagawa ng misa sa parehong araw. Bitbit ang sulat ni Kalun. Pumasok ako sa simbahan. Mabigat ang hangin, parang may presensya kahit walang tao. Sa altar natagpuan ko ang puting marmol na tinutukoy sa liham. Sa ilalim nito, may isang maliit na kahoy na kahon na nilatagan ng sapot ng gagamba. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay ang mutya. Maliit na butil, kumikislap, tila pulso ng liwanag. Ngunit bago ko pa ito mahipo, may biglang gumalaw sa gilid ng simbahan. Chill. Door mga alagad ni Kalon. Lumabas mula sa likod ng sirang bangko. Ang 3 anino para maganilalang na may katawan ng tao, ngunit may mukha ng lupa. Ang balat nila ay parang luwad. Tahimik silang lumapit, at sa halip na magalit, lumuhod sila sa harap ng mutya. Isa sa kanila ang nagsalita. Mababa ang tinig, parang kasabay ng pagkaluskos ng tuyong dahon. Ako si Bayang, tagapangalaga ng hilaga. Ako si Aro, tagabantay ng silangan. At ako si Tino, tagapakinig ng kanluran. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Ngayon kayo'y tagapagmana ka ng timog, kumpleto na kami. Hindi ko maintindihan agad, kaya't nagtanong ako. Anong ibig sabihin ng pagiging tagapagmana? Sagot ni Bayang, ang panata ay 4 na bahagi. Isa para sa bawat hangin, isa sa bawat hiling, at ang huling bahagi yung pagsuko. Si Kalun ay piniling manatili, pero kami ang kanyang mga saksi. Inantay ka naming dumating. At ngayon, sa pagbabalik ng mutya, kailangang maganap ang huling pagdinig. Chill. Biglang lumamig ang hangin. Pumailan lang ang puting liwanag mula sa mutya. Nawala ang mga anyo ng mga alagad, pero naiwan ang kanilang tinig, lumulutang sa paligid. Philo, kung pipiliin mong tapusin ang panata, kailangan mong harapin ang huling pagbabalik. Sa ilalim ng lupa, sa puso ng mahabang abo. Sa mismong kaloob-looban ng dating na yon. Doon mo ibabaon ang mutya, hindi para sa iyo, kundi para sa susunod na tagapagmana. Kapag hindi mo ito ginawa bago sumapit ang 11 gabi at ikaw ang magiging bagong tagabantay. Kahit hindi mo gusto, kahit hindi mo pinili. Chill. Pagkaalis ng mga alagad, tumahimik muli ang simbahan. At sa gitna ng katahimikan, biglang pumatak ang ulan, pero hindi sa labas. Kundi ba mula sa kisame ng simbahan, ulan ng abo. Dali-dali akong lumabas, hawak ang mutya. Sa langit, may porma ng balete sa ulap. At sa ilalim ng anino nito, alam kong tumatawag na ang huling lugar, ang puso ng mahabang abo. 10:00 ng gabi. Bitbit ang mutya, dumiretso ako sa dating kalsadang tinabunan na ng mga taon. Ang dating daan patungong mahabang abo ay ngayon isa na lang guguhit sa lupa, tinutubuan ng damo, at tinatakpan ng ugat ng mga punong nakalimot na sa daan. Sa gitna ng daang iyon, may lumang bato, mapula at parang may bakas ng apoy. Doon ko naramdaman ang bigat. Tumibok ang lupa sa ilalim ko. Alam kong iyon na ang pintuan. Chill. Ang pagpasok, dahan-dahang bumuka ang lupa. Isang lagusan pababa, madilim, amoy alkitran na tabo. Habang bumababa ako, tila unti-unti ring bumibigat ang mutya sa palad ko. Sa bawat hakbang, parang humihigop ang paligid ng ingay at liwanag. Sa pinakailalim may kuweba. Sa gitna nito, may malaking salamin sa sahig. Ngunit hindi ito ordinaryong salamin. Kapag tumingin ka, makikita mo ang sarili mo, pero hindi ikaw ngayon. Kundi ang ikaw kung pinili mong gumawa ng masama. At doon ko nakita ang anino ng sarili ko. Ang sipilo na pumili ng kapangyarihan kaysa panata. Chill. Ang pagpapatawad sa sarili. Sa tabi ng salamin, may ukit sa pader. Bago mo maibalik ang panata, patawarin mo muna ang sarili mong naging sakim, natakot at nagkamali. Napaupo ako, tinignan ko ang mutya. At sa unang sakakadaw na umiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kasaysayang hindi ko naman ginusto. Pero tinanggap kong tapusin. Itinanim ko ang mutya sa gitna ng kuweba. At habang ginagawa ko iyon, sumilay ang liwanag mula sa ilalim ng lupa. Banayad, mapayapa, hindi nakasisilaw, kundi na parang yakap.
Hindi na ako bumalik sa kuweba simula nang maibalik ko ang mutya. Sa loob ng maraming taon, dala ko pa rin ang alaala ng panata, hindi bilang sumpa, kundi ang paalala na kahit ang pinakamaliit na nilalang, tulad ng duwende, ay may puso ring marunong umintindi, magsakripisyo, ang magmahal. Minsan, habang naglalakad ako sa tabing gubat, may batang lalaki na lumapit sa akin. Nagpakilala siya bilang si Kaloy, apo ng isang mangkukulam sa kabilang baryo. Sabi niya, may nanaginip daw sa kanya, isang matandang duwende na may kulay abo ang balat at may 6 na daliri. Sabi niya, salamat daw. Natapos na raw ang gulo. Pero hindi pa tapos ang lahat, sabi ng bata. Ano raw ang hindi pa tapos? Tanong ko. Sagot niya, ang kabutihan. Araw-araw natin yung panata. Napangiti ako. Kasi totoo nga naman. Chill. Simula noon, tuwing alas 5 ng hapon, nauupo ako sa ilalim ng balete. Hindi na ito madilim. Hindi na ito nakakatakot. Tahimik na lang ito ngayon. Para bang natutulog na. Kapiling ang mga lihim na hindi na kailangang muling gisingin. Maraming hindi maniniwala sa kwento ko. Ayos lang. Hindi ko naman ikinuwento ito para mapaniwala lahat. Ikinuwento ko ito para may maalaala. Na minsan sa isang maliit na sitio sa Quezon, may isang matandang duwende na ang huling hiling ay hindi para sa sarili, kundi para sa susunod na henerasyon na matutong pumili ng tama kahit walang kapalit. At kung sakali mang dumating ang araw na may muling kumatok sa mundo ng mga duwende, alam na natin ang dapat gawin. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Ako po si Martes Pilo de Castro, may mula sa Sitio Malinao, Dolores, Quezon. Panito ang totoong nangyari sa akin. Isang karanasang hindi ko kailanman makakalimutan. At sa iyo, Sir Frey, taos-puso akong nagpapasalamat. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento ko sa iyong YouTube channel. Dahil sa iyo, naipasa natin ang panata hindi lang sa isa, kundi sa libo-libong nakarinig at nakadama. Hanggang dito na lang ako. Pero ang kabutihan, ang paggalang sa kalikasan, at sa mga nilalang na hindi natin lubos makita, sana magpatuloy sa puso ng bawat isa. Mabuhay po kayo.